Magandang araw Pilipinas, na rin po muli si Isidro Smith. Ito nga po ang content ngayon, ang pagpapalakas ng bansang Pilipinas. At gusto ko nga po kumuha ng mga heavily armed system gaya po ng mga Seaways at yan pong pagkuha din po ng ilang squadron ng mga jet fighter. May tinatawag po ditong yung second generation at yung mga bago. At gusto po yan talagang kuhanin ng ating butihing defense national defense na si Gibo Chidoro sa pangunguna po ng ating butihin din presidente na si Bongbong Marcos at sa mga sumusuporta dahil nga po sa ginagawa nga ho ng taga-kabilang bansa na gusto pong okupahin ng ating mga katubiganan. Ayan yan po. At mabalik po tayo sa usapang gera. Ito naman po isa mabuksan lang po natin. Ito po halimbawa lamang natin. Ang Russia po ay laban po sa Ukraine dahil nga po ang Ukraine nung panahon yon is dating probinsya ng Russia. At bagamat sila ay gustong humiwalay, bumukod or gusto nila ng demokratiko, pinagbigyan ho yan. Kaya nga ho nagka-Ukraine. Pero malinaw po na ang Ukraine ay dating probinsya ng Russia. Ay ngayon, ang naging problema diyan ay yung nung desisyon ng presidente ng Ukraine na sumali siya sa European Union at yan po ang hindi nagustuhan ng Russia, kaya nagkumpisa ho ang gera ng Russia at Ukraine. Ayan, yan po is magkapatid at talaga ho yan sila ay magkadugo. Ayun, yun po. At isa din po naman ito, pangalawa ho is Israel laban po sa Hamas at Hezbollah. Yan pong Hamas at Hezbollah ay yan po isang mga yan po ay isang terorista. Dati pa man ho ay ang ginagawa ho ng Hamas ay nagpapalipad po ng mga missile para ho purisyohin ang bansang Israel. Bagamat nasasalag nila ng Iron Dome ng bansang Israel at meron silang heavily weapon na advantage, ay may Iron Dome po sila, nasasalag po yan, naka-counter. Bagamat may nabagsak din po sa kalupaan na ang nangyayari po gaya na po nitong balitang ito is may 1,000 ang namatay higit sa mga Israelino or mga Jews na yan po isa hindi po magandang balita yan dahil unang-una po wala pong mananalo diyan. Kawawa po dyan, pangitain na yun sa nangyayaring yan is civilian. May mga matatanda, may mga bata. Ay kawawa naman po, lalo-lalo na yung mga bata na nakaligtas ka man sa gera, nabuhay ka man pero wala, hindi ka makapag-aral. Yun po, at sa murang edad nila nakakakita po sila ng ganyang karahasan. Yan po isang halimbawa lamang. At ang China po, bagamat po ang China ay gusto pong sakupin ang Taiwan, ay ang sa pagkakaalam ko ho, at 100% to ang mamamayan ng Taiwan ay dugong China. Dahil yan pong mga Taiwan ay mga China po talaga yan na ang pagkakaalam ko dyan, sila po ay tumakas dahil nga po ang bansa China ay komunistang bansa at ayaw po nila ng ganong pamamalakad. Kaya po sila pumunta ng Taiwan at ngayon po yung Taiwan na yan ay alam ko din dyan ay talaga dati daw probinsya na China na ngayon ay naging Taiwan. May mga punto na talagang pwedeng mangyari na kasi ito may mga historical to gaya ba ito naman ay isang halimbawa din. Anong dahilan nila at anong dahilan nila na para itong katubiganan ng bansang Pilipinas o tawagin natin Ayungin Seoul, Di Masinlok ay sinasabing kanila. Samantalang ito ay malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw na tayo ang nanalo sa National Tribunal Law of the Sea o UNCLOS. Ngayon, dapat natin itong panindigan dahil unang-una nakapagawa sila dito ng base militar, mga outpost ng sandatahan lakas nila or mga sundalohan nila na dapat ho ay yung pinaglagyan nilang yan ay sa atin ho, nasasakupan natin yan ho ng tinatawag nating 200 nautical miles at yan po ay pasok sa ating teritoryo. Yun po, at wala po silang dahilan para ho yan ay kanilang kukubain. Ano yung ginagawa nilang dating pinakita nilang 9 dash line na ngayon ay naging 10 dash line yung mapa nila na dati daw na 11 dash line. Ay doon na lang malinaw pa sa talagang ang mga ginagawa nilang pag-i-invento malabo pa talaga sa sabaw ng pusit.
Dahil unang-una ho, baka ho yung kanilang mapang yan ay pinaukit lamang dito sa Paytay. Joke lang po. Tanga Paytay po nga pa, shoutout sa mga taga Paytay. Yan po, Paytay Laguna is magaling po yung umukit, lalo-lalo na po sa mga furniture, sa mga pinto, at napakagaling ho niya silang umukit ng mga design sa mga yan po. At mabalik ho tayo. Kaya ho dapat ho natin panindigan yan, at tayo ho ay bagamat atin yan, magkaisa ho tayo, hindi ho tayo pro China, hindi ho tayo pro Amerika, tayo ho ay taga Pilipinas. At dapat ho natin tong suportahan dahil dito ho tayo sinilang, dito tayo nagkaisip, at dito tayo na nakikinabang, kaya dapat po natin itong suportahan. Manindigan po tayo at magkaisa, at yan po ay para ho sa mga batang isisilang pa dito sa bansang Pilipinas, para ho sa kanila ho yan, hindi ho yan para sa atin na sa kasalukuyan ngayon. Ang magagawin lang po natin ngayon is tayo ay magkaisa at ating pong suportahan ng ating gobyerno. At isipin po natin sa susunod na halalan na kung sino ho ang dapat natin iboto, yung po may malasakit sa ating bansa, yun po. At isa nga din po dito, kaya po maramang gustong kupkupin yan, hindi lang naman China, may mga ilan din bansa na talagang gustong kupkupin yan, dahil nga po yan po ay namayaman sa langis, mga source ng mga gaya din po ng mga isda. Kaya po wag po nating ibibigay yan, dahil himbis po sila ang makinabang dyan, tayo at atin ho yan, tayo ho ang higit na dapat mas makinabang diyan. Ayan yan po. Maraming po salamat, at nawa po tayo ay magdasal at gabayan po ng ating Panginoong may kapal.